Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, pag nililiko niya yung manibela, mapakaliwa or mapakanan, nakakarinig siya ng ingay gaya ng tunog na tek, tek. Yung akala mo ba may nakasakay na aswang? Kasi tek, tek eh. Pero ito mga boss, nung pinapapihit-pihit ko itong manibela, wala naman siya lumalabas na ingay. Okay, labas mo tayo, labas, palabas. Sagad mo tayo. Sagad, palabas. Sige, sagad. Galaw. Yan, ganyan. Sige. Sa pag-check up na ginawa ko mga boss, wala naman akong makitang problema dito sa suspension arm bushing niya, pati dito sa stabilizer linkage nung kinapa ko yan. Kahit yung bearing nito mga boss, na-check ko rin yan, wala siyang problema, walang uga dito sa gulong. Kaya dito ako bumaling sa shock absorber niya. Pinakiramdaman ko yan mga boss after ko ma-check itong stabilizer linkage. Ayan o, hinawakan ko itong coil spring. Tapos pinapihit-pihit ko yung manibela, pero wala rin siya lumabas na ingay. Yung problema kasi ito mga boss, pag lumiliko siya, minsan may mga time na may lumalagi, tik, gumagana. Kasi ibabaw nga. Sige, kabila! Ayun. Sige, ayun siya, oh. Sige tayo, kabila. Yan. Ayun. Ayun. Kabilang side. Kabilang side. Yan. Bumigay na goma nito. Okay na. Ayan mga boss, nakakuha kayo ng idea. Importante na pag nag-check up kayo, hindi siya naka-jack. Pihitin yung manibela, pakaliwa at pakanan. Pag yung washer nitong shock mounting, maluwag siya, pwedeng higpitan nyo lang yung nut ng shock mounting. Iangat ko na itong gulong mga boss. Siyempre, para sigurado ako dahil nga sa trabaho ko ito, tatanggalin ko itong gulong para ma-check ko yung shock mounting niya or yung rubber mount niya. Pwede kasing pudpud na yon, kaya lumuwag itong washer niya dito sa ibabaw. Pero after nga matanggal ko itong gulong, dahil nga sa pinapa-chainsaw sa akin ito ni customer, i-drain ko muna itong langis dito sa oil pan niya. Gagamit kayo dyan mga boss ng number 14 na box wrench para itong drain plug niya maluwagan nyo. Pag maluwag na yan, pwede mo ng kamay niya mga boss para mabilis mong matanggal itong drain plug. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tumutulo na itong lumang langis ni customer. Hayaan ko lang muna yan. At pagkaunti na lang yung tumutulong langis dito sa oil pan ni customer or dito sa makina niya, pansamantala, ibalik ko muna itong drain plug. Tapos, gamitan ko yan ng box wrench sa number 14 para higpitan. Pag okay na, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer dahil nga sa pagpa-flashing ako. Sa pag-flashing mga boss, talagang ito yung paborito kong gamitin. 90s pa yan na ginagamit kong pang-flashing kasi unang-una, nakakatiyak ako na nakakalinis talaga yan. Sabi naman nung nag-comment, mali daw yan kasi nakakasira. Dahil nga sa pan-diesel daw yan. Biro nyo, 90s pa, gamit ko na yan. Sana lahat sila nasira, ano? Unang-una kasi hindi ka naman authority. Mas paniniwalaan ko yung gumawa ng langis kaysa sa'yo. Ikaw nagbasa lang, hindi mo pa naintindihan. Pangalawa, hindi ka naman nandito para manood. Kung hindi, maghanap ka ng maipuputos mo dito sa video. Kasi nga, hindi mo naman inalam kung yan bang ginagamit ko langis, pwede ba yan dito or hindi yan pwede. Basta ikinoment mo na lang na mali yung ginawa ko. Dapat pair ka, alamin mo muna yung totoo. Start ko na itong makina. Pag napa-start nyo itong makina mga boss, hayaan nyo lang siyang umaandar ng 5 minutes. Hindi siya kailangan i-revolusyon. Wala kayong ibang gagawin kundi dapat naka-idle lang siya hanggang sa makonsume nyo na yung 5 minutes. Tapos pwede nyo nang switch off itong makina. Tapos, babalik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. Gamit yung box wrench sa number 14, luluwagan mo ulit itong drain plug niya. Dahil nga sa i-drain mo ulit yung ginamit mong langis na pang flashing dito sa makina. At habang nagpapatulo ako ng langis mga boss, balik muna ulit ako dito sa ginagawa ko. Dahil nga sa kakalasing ko itong shock absorber ni customer, gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 19. At dahil nga sa kontrahan yan, dalawang tools ang ginamit ko mga balls kung makikita nyo. After ko matanggal yung dalawang nut, gamit naman ako ng box wrench sa number 14. Tanggalin ko yung bolt dito sa brake hose. Ayan mga boss, tanggal ko na yung bolt sa brake hose. Dito naman ako sa stabilizer link, number 17 naman ang socket wrench yung ginamit ko dyan. Tinanggal ko yung nut nya para may disconnect ko itong stub link nya. At syempre, dito na ako sa dalawang bolt ng shock absorber.
Pag medyo matigas tanggalin yung bolt, gumamit ka ng ball hammer, paluin mo yan para lumabas. O kaya uga-ugain mo itong rotor disc para tuluyan mo na matanggal yung dalawang bolt. Tapos pwede mo nang i-disconnect itong shock absorber dito sa steering knuckle. Ugain ko itong shock absorber mga boss. So kung makita nyo, ang galaw niya, ibig sabihin niya may problema ito sa shock mounting. Kung manipis na yung rubber mount yan, papalitan ko yan. Pero pag makapal pa, pwedeng higpitan ko lang yung nut dito sa ibabaw ng washer ng shock mounting. Kaya ang gagawin ko dyan, gamit itong backsen sa number 17, tatanggalin ko itong nut dito sa washer niya or dito sa shock mounting. Ayan na mga boss, bumitaw na itong shock absorber. Natanggal ko na kasi yung nut. Pwede ko na ngayon i-pull out itong shock absorber ni customer para ma-check ko yan kung may problema dito sa shock mounting niya, yung rubber mount. Ayan mga boss, kung nakita nyo, yung rubber mount niya, okay pa siya. Hindi pa naman siya masyadong pudpud. Parang sa nakita ko, medyo... Kasi nahiram nga itong sasakyan ni customer ayon sa kanya eh. Kaya pwedeng yung nanghiram medyo sabik sa lubak. Kaya nagkaganyan. Tingnan nyo itong washer ng shock mounting mga boss. Kita nyo yung goma niya. Pingas eh. O ayan o. Diba? Talagang dumaan sa matinding lubak na parang biniglang liko eh. Ganun ang nangyari sa nakita ko. Pag ganyan mga boss, okay lang yun. Bali, gamitan ko lang yan ng penetrating oil. Isprayan ko yung nut niya. Tapos, higpitan ko ulit itong nut dito sa rod ng shock absorber. Unang-una, wala namang narinig si customer na lagutok or kalampag dito sa passenger side. Kaya sa nakita ko, dahil lagitik lang yan, ito nga, yung washer dito sa shock mounting niya, lumuwag lang yun. Kaya pag pumipihit ng manibela, merong siyang narinig na ingay. Kaya ko lang naman kinalas itong shock absorber ni customer dahil nga sa nanigurado lang ako. Siyempre, pina-check up niya eh. Natural. Pag ako talaga nag-check up, minamanual check up ko talaga. Hindi ko naging ugali yung titingnan-tignan mo lang, sisilip-silipin. Pag may problema na mga boss, minamanual check up ko na yan. Ibalik ko na sa position niya itong shock absorber, tapos yung washer niyan sa ibabaw, nilagay ko na rin, pati itong nut, pinakapit ko na. Tapos balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para ma-connect ko na itong steering knuckle dito sa shock absorber. Pag naisentro nyo na yan sa butas, pwede mo na ngayon ilagay itong isang bolt dito sa shock absorber. Tapos ito naman yung pangalawang bolt, ilagay mo na rin. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nailagay ko na yan. Yung dalawang nut naman ngayon, ipakapit nyo na yan dito sa thread nya. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 19 para i-final mo na yung higpit dito sa dalawang bolt ng shock absorber mo. Syempre naman mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa bolt and nut ng shock absorber. Tapos itong stabilizer linkage nya, i-connect nyo na yan dito sa shock absorber. I-shoot nyo yan dito sa butas ng shock absorber nyo, itong stabilizer link. Tapos ilagay nyo na ngayon itong nut nya, tsaka nyo ngayon gamitan nya ng socket wrench na number 17, i-final nyo na yung higpit. Pag okay na, i-connect mo na itong brake hose mo dito sa holder ng shock absorber. Tsaka mo ngayon ilagay yung nut niyan at higpitan gamit itong socket wrench mo na number 14. Nakita nyo naman mga boss, di ba? Napakadali lang magtanggal ng shock absorber at magbalik. Kaya kung makarinig ka ng langit-ngit, kalampag, lagutok, tapos ang suspect mo dito lang sa shock absorber, pwede mo na yung kalasin para malaman mo kung saan nanggagaling yung ingay. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko ng gulong mga boss, pupunta muna ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Tatanggalin ko muna yung oil filter dahil nga sa chini-chasul ko pa ito. Sa pagtanggal ng oil filter mga boss, gumamit lang ako dyan ng oil filter wrench, tapos luluwagan ko lang itong oil filter nya. Pag maluwag na yan, pwede nyo nang kamayin yan mga boss para mas mabilis mong matanggal itong lumang oil filter mo. At pag wala nang tumutulo, punasan mo itong base ng pagkakabitan mo ng bagong oil filter. At yung bagong oil filter naman, yung o-ring yan, pahiram mo ng langis bago mo siya ilagay. Tsaka mo ngayon higpitan gamit itong oil filter wrench mo. Pero kung kaya mo namang kamayin sa paghigpit itong oil filter, mas maigi. Masakit na kasi yung kamay ko mga boss, kaya minsan gumagamit na ako ng oil filter wrench sa paghigpit. Dito naman ako sa oil pan. Ilagay ko na itong drain plug niya after ko yan mapunasan. Pag okay na, gamit ka ng box wrench sa number 14, higpitan mo na yan. Tapos punasan ko yan. Nakita nyo naman may mga tagas-tagas na itong makina ni customer dito sa ilalim. Ayan yung mga next kong gagawin. Itong mga tagas-tagas ng langis ng makina ni customer, isusunod ko na yan mga boss. Dahil sa okay na, pwede na ako ngayon magsali ng langis. May nakaready si customer na 1 gallon, pero hindi mo isasalin lahat yan mga boss. Siyempre gagamit pa rin ako ng dipstick dyan para sigurado ako na hindi ako susobra sa pagsalin ng langis. Ibaba ko na itong jack, tapos higpitan ko na itong nut dito sa shock mounting ni customer. Ayan mga boss, gumamit ako dyan ng box wrench sa number 17. Hinigpitan ko na yan. Tapos, gagamit ako dyan ng allen wrench mga boss para i-final ko na yung higpit dito sa nut ng shock mounting ni customer.
Kasi pag sinagad ko ng higpit, yung rod ng shock absorber umiikot, kaya nilagyan ko yan ng Allen wrench. Ayan ang gagamitin kong pangontra. Tapos durugtungan ko yan mga boss, tsaka ako ngayon ihigpitan yan. Ayan, kung makikita nyo, medyo gagamit ka ng kaunting pwersa. At dahil sa mahigpit na yan, tanggalin ko na itong Allen wrench pati itong box wrench. Tapos pa-start ko na itong makina. Okay, pihitin mo na, Bella. Pihitin mo. Okay, kaliwa. Ano, may maingay pa? Sige nga. Sige, pit. Sige. Balik. O sige, balik. Sige. Sige, pit. Okay na. At dahil sa okay na ito kay customer na wala na raw yung naririnig niyang ingay, pinaswitch off ko na itong makina tapos sukatin ko na ulit yung level ng langis. Hugutin nyo lang naman itong dipstick mga boss, tapos punasan nyo yan, tsaka nyo ngayon siya ibalik sa dati niyang position, tapos hugutin nyo ulit. Ayan, kung makita nyo, kulang nga yung langis dito sa makina. Pag ganyan mga boss, dahil nga sa 1 gallon naman yung bit-bit ni customer or nabili niya, dagdagan nyo lang, pero hindi ko pa rin isasalin lahat yan mga boss. Gaya ng dati, dipstick pa rin, dun pa rin kayo magbe-base sa dipstick. Pag tama na, nasa level na siya, nasa pangalawang guhit o kaya naman nasa pool, ibig sabihin yan, okay na siya. Gaya nito, nasa pangalawang guhit na siya, balik ko na ulit yung dipstick, tapos yung engine cap, ilagay ko na ulit. O, di ba? Ganun lang siya kadali. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat! Nilagay ko lang yung cover ng shock mounting. Salamat ulit!